Isa nga itong All Blue sa nananatiling misteryo pa rin sa kwento ng One Piece. Una nga itong nabanggit way back chapter 56 pa, kung saan ito nga yung sinasabing pangarap ng batang-batang si Sanji. Actually dalawa nga sila ng tatay-tatayan niyang si Zeff na may pangarap na makapunta sa misteryosong karagatan na to. Teka, ano ba itong All Blue? At bakit pangarap itong mapuntahan nila Sanji at Zeff? Sa mga hindi nakakaalam, itong All Blue nga ang sinasabing nag-iisang lugar sa One Piece kung saan nagsasama-sama ang apat na karagatan, which is ito nga yung North, South, West at East Blue. Meaning sa All Blue matatagpuan ang lahat ng sea living creatures na nag-e-exist sa apat na karagatan na nabanggit ko. Dahil nga sa rason na to, itong mga cook nga sa iba't ibang panig ng mundo hangad na makapunta sa sagradong lugar na to. Pero ipapaalala ko lang guys wala pang ang nakakapagpatunay na totoo ito o wala pang nakakakita neto. Kumbaga parang haka-haka lang na nag-e-exist ang All Blue. Ngayon kung wala palang recorded na tao na nakakita ng All Blue o nakakita sa kung anong meron dito, bakit ito gustong mapuntahan ni Sanji? Bali ang tanong nga na yan ang sasagutin natin sa video na to. Aalamin nga natin kung nasaan ba talaga ang lokasyon ng All Blue, saan ba ito matatagpuan at paano ba ito nag-exist. Kaya naman kung handa na nga kayo, game, umpisahan na natin itong topic natin. So umpisahan nga natin itong topic natin sa tanong na totoo nga bang nag-e-exist ang All Blue? Bali mahahalin tulad ko nga itong existence ng All Blue sa Skypiea. Kung maaalala nyo, during Jaya Arc maraming tao nga rin ang hindi naniniwala sa existence ng Skypiea. Since oo nga naman, to see is to believe ika nga nila. Pero meron ngang isang tao ang naniniwala na totoo ang lugar na to. At ito nga yung descendant ng kauna-unahang tao na nakapunta sa Skypiea na si Mont Blanc Noland, which is ito nga si Mont Blanc Cricket. Though isa nga lang legend o myth itong Skypiea na nag-e-exist, meron ngang mga patunay na talagang totoo ang lugar na to. Nandyan nga yung mapa ng mismong Skypiea. Meron ding mga bagay na hawak si Mont Blanc Cricket na galing din sa Skypiea. At later on nga it turns out na hindi lang haka-haka ang lugar ng Skypiea, bagkos totoo pala talaga itong nag-e-exist, since nakita nga ito mismo ng Straw Hat Pirates. Ngayon kung hihahalin tulad nga natin itong kwento ng Skypiea sa All Blue, meron nga ring mga patunay na nag-e-exist talaga ang All Blue. May impormasyon nga rin ang mga tao patungkol dito na similar sa Skypiea, meaning possible na sa mga latter part ng kwento netong One Piece at pagtupad na ng mga pangarap ng Straw Hat Pirates ang mangyayari, naniniwala ako na makakatagpo rin itong sila Sanji ng isang tao na may idea kung saan nag-e-exist ang All Blue. Kumbaga similar sa existence ng Skypiea na ang may idea kung paano ito mapuntahan itong si Mont Blanc Cricket, makakakilala rin itong sila Sanji ng ganitong klaseng tao. So ngayong na-prove na nga natin na talagang nag-e-exist ang All Blue, mapunta naman tayo sa tanong kung saan ba ito makikita. Baligaya nga ng sinabi ko kanina, ang tanging clue nga lang natin kung saan nag-e-exist ang All Blue, dito nga daw nagtatagpo ang apat na karagatan sa One Piece, which is yung North, South, West at East Blue. Ibig sabihin may dalawang lugar nga lang kung saan ito possible na matatagpuan. At dito nga yan sa Reverse Mountain o sa Fishman Island. Since technically nga itong dalawang lugar lang na to ang capable na pwedeng magtagpo ang apat na karagatan. Bali on paper nga or kung ibabase natin sa mapa, malabo talagang magtagpo itong apat na karagatan sa Reverse Mountain or maski sa Fishman Island, since may malaki ngang harang, which is ito nga yung red line. Kaya naman dito nga papasok yung myth o yung legend na similar sa nangyari sa Skypiea. Nung una nga nasa baba ang Skypiea, which is part nga ito ng Jaya. Pero dahil nga sa knock upstream napunta itong Skypiea sa itaas. Kaya naman what if
ganito rin ang red line. Wala naman talaga ito noon sa karagatan. Totoong nag-e-exist ang all blue noon pa nung time na wala pang red line. Bali may mga ebidensya nga tayo na itong red line hindi naman talaga supposedly na nag-e-exist sa karagatan. Ang isa na nga dyan itong si Labun. Makikita nga natin na may sugat itong si Labun sa ulo niya. Dahil sa paulit-ulit nga niyang binabangga itong red line na nasa reverse mountain. At hindi lang si Labun guys pati nga yung iba pang whales na similar kay Labun may ganito ring sugat sa ulo. Meaning gaya kay Labun inuuntog rin nila ang ulo nila sa red line. So bakit nila ito ginagawa? Nung una nga akala natin dahil sa gusto lang makatawid ni Labun sa red line. Dahil sa naiwan siya ng pirate crew noon ni Brook. Pero dahil nga sa similar na sugat ng iba pang whale na nasa Fishman Island we assume na kaya nila inuuntog yung ulo nila sa red line dahil sa nature nila na dapat walang nakaharang sa karagatan na isang malaking pulang bato. In short ang lokasyon ng all blue it's either sa reverse mountain or dito sa Fishman Island. Bali ngayong alam na nga natin na nag-e-exist talaga ang all blue at kung saan nga ba potentially ang lokasyon neto mapunta naman tayo sa tanong na paano ito mapapalabas. Syempre ang sagot sa tanong na to sirain ang red line. Bali may tatlong paraan nga para masira ang red line. Una na nga dyan sa pamamagitan ng devil fruit. Since may mga devil fruit nga na capable na magpalutang at humila ng isang buong isla. Which is ito nga yung devil fruit ni Kaido. Nakita naman natin kung paanong basic lang na pinapalutang ni Kaido ang buong Onigashima. In fact nakikipaglaban pa nga siya habang ginagawa niya ito. At dahil nga sa technically patay na si Kaido ang ibig sabihin lang neto yung devil fruit niya ngayon pwede nang makuha ng ibang tao. Ang isang devil fruit pa nga na capable sumira sa red line itong devil fruit ni Avalo Pizarro since nagagawa nga niyang sumanib sa isang buong isla. Kaya naman kung sakali nga at nakakasanib ito sa red line pwede niya rin tanggalin itong red line sa pwesto neto. Ang ikalawang paraan naman para masira ang red line obviously sa pamamagitan ng mga ancient weapons. Though limited pa nga lang ang knowledge natin sa mga ancient weapons may isang ancient weapon nga na sinasabing capable daw na sumira ng isang buong isla at ito nga yung Pluton. Kaya possible pa rin na masira itong red line gamit ang mga ancient weapons. At ang huling paraan nga para masira ang red line sa pamamagitan ng mga Oni o yung mga race na similar kay Ors. Dahil nga sa sinasabing continent puller daw itong mga Oni maaari nga rin na masira nila ang red line. Anyway, marami nga sa inyo ang pinagtatawanan ang pangarap ni Sanji since hindi nga gaya nila Luffy at Zoro na ang pangarap ang maging pinakamalalakas sa lahat. Etong kay Sanji nga yung makita lang ang all blue. Pero kung iisipin nga natin masyadong malalim itong pangarap ni Sanji dahil kung totoo nga na para makita ang all blue kailangang sirain pa ang red line parang metaphor nga ito na yung buong karagatan ngayon sa One Piece nakakulong dahil sa napakalaki at napakahabang pulang bato na to na nagsiseparate sa apat na malalaking karagatan. Meaning once na masira itong red line ito na rin yung indikasyon na malaya na ang buong karagatan. Kaya naman once na matalo na ng Straw Hat Pirates ang world government at si Im-sama paniguradong mawawala na rin ang red line. At ito na nga yung magiging simbolo na hindi lang tao ang may freedom. Bagkos pati na rin yung buong karagatan malaya na.